Hello everyone, luluto po tayo ngayon ng kinunot na isda with malunggay. Ito po ay isang recipe ng mga Bicolano, napakasarap po. So ito po ang ating isasahog, malunggay. Namitas po ako sa ating garden, sa backyard garden. Alam niyo po mga kaibigan, ang malunggay kailangan lagi kayong kumakain nito dahil napakarami po ng mga bitamina na makukuha natin dito mga kaibigan. At the same time, talaga namang napakadali lang niyang buhayin. Matibay siya sa init ng araw, lalo na ngayon na ang ating panahon hindi na maintindihan. Talagang super init na po habang tumatagal, painit ng painit. Kahit na tag-ulan po, napakainit. Subalit ang malunggay po, matibay po siya. Hindi mo siya kailangan alagaan o diligin. Bagko siya lang ay kailangan mo itrim ng itrim dahil napakabilis po niyan lumago. At madali po siyang buhayin. Itusok mo lang, buhay na po siya. So ayan po ang ating mga ingredients. Isa na ang malunggay na rich in vitamin C. Tapos ito luya, garlic, ginger, hot chili, red onion, at saka yung hot chili na bell pepper. Yung chili talaga na maliliit. So kailangan kasi maanghang dahil yun po ang masarap mga kaibigan, ang maanghang. So there you are. Yan po ang ating magiging ingredients. Ang luya dahil mahal ngayon, hindi ko na binabalatan. Hugasan lang ng tapos iwain ng maliliit. At ito naman po ang nyog na ako na lang po ang nagkayod para mas mura, 10 pesos lamang po ang bili ko, pero ako na po ang nagkayod. So there you are mga kaibigan, kasi lalagyan natin ito ng coconut milk. So there you are. Napakasarap po nito mga kaibigan, lalo na ngayon na umuulan, subalit napakainit ang panahon. So ang ipinangsabaw ko po dyan na pampiga sa unang gata ay ang sabaw mismo ng nyog. Yun po ang unang kakanggata. So ang pangalawa ay tubig na po. So ayan po mga kaibigan ang ating mga ingredients sa ating isasahog ngayon. At ang ating pinaka-main dish ay isang isda. Ito po, nahimay ko na po siya. Kailangan kasi hihimayin mo. Ito po ay isang klase ng isda na tambakol or isang klase ng tuna fish. Hindi naman siya masyadong matinik, pero ganun pa man tatanggalan natin din, medyo meron siyang kunting tinik sa mga gilid-gilid. So hihimayin po natin yan. At ayan po ang ating pinaka main dish na sasahugan ng mga ingredients ng tulad ng gata, malunggay at saka yung mga pampalasa. So ayan po mga kaibigan, talagang tsatsagain natin himayin. Anyway, matipid naman tong ulam na to dahil mura ang isda. 100 lamang po ang bili ko niyan, 2 piraso. Almost 8 guhit na, 2 guhit na lang, 1 kilo na. So napakamura po mga kaibigan. More than 3/4. So ang buntot po niyan at saka yung ulo ginawa kong paksiw. So nakatipid po, maraming ulam tayo. Good for 2 days or 3 days. So ayan po yung itsura ng tuna fish na binili ko. Tawag sa amin ito tambakol. Isa siyang uri ng tuna fish. So inalis ko po yung buntot at saka yung ulo at ginawang paksiw. At may ulam pa rin. Pag naumay ka na dito, nakakaumay din to dahil may gata, pero masarap po siya mga kaibigan, lalo na kung maanghang. Napakasarap. So ang gagawin natin dito ay atin itong i-steam mga kaibigan. Ayan, pinutol ko ang ulo at buntot, tapos lalagyan natin ng 1 glass of water, tapos lalagyan ng kunting salt para magkaroon na po ng lasa yung mismong isda niya. So papakuluan natin ng ilang minuto lamang po, mga 10 to 20 minutes. At pagkatapos po niyan, papalamigin natin, tapos yun na, ihimayin na. Yun yung pinakita ko kanina na hinimay na. So there you are, it's boiling already in steam tuna fish na pangsahog natin sa kinunot. Tama po ba ako? Kinunot ang tawag nila sa Bicol. Comment kung tama po ang pangalan nito, pero pagkadinig ko parang kinunot. Napakasarap po nito, natutunan ko to sa mga Bicolano mga kaibigan. So ayan, isusutin na po natin, gigisa natin, unahin ang bawang at saka yung garlic. Papula-pulahin natin para magkaroon siya ng masarap na amoy, lumabas yung kanyang aroma. At pagkatapos ay ilalagay na natin ang mga sili, ginger at saka yung hot chili na pahaba, siling mahaba, at saka yung siling hot chili na maliliit.
So isasawag na natin para ang kanyang mga katas ay magsama-sama na together. Imumukos-mikos na natin yan. Ayan mga kaibigan, halo-halo na. Mimikos-mikos natin. At napakadali lamang po nito iluto mga kaibigan. Mga 20 to 30 minutes. Okay na po, napakabilis, napakadali. At matipid, masustansya mga kaibigan. At matipid dahil lang ngayong panahon talaga naman ang mga bilihin. Napakamahal. Alam nyo po ang luya ngayon umabot na sa 300 ang 1 kilo. Ang garlic nasa 150 na. So nagtataasan kasi ganun dito sa atin sa Pilipinas. Once it begins to rain, nagkakaroon na po ng pagtaas ng mga bilihin. So ayan na po ang tuna na hinimay. Ihahalo na natin at halo-halo mga kaibigan. So as what I have said before, we should be wise nowadays. We should be wise, maging madiskarte dahil talaga namang napakamahal din na natin alam kung paano natin pagkakasyahin ang ating budget. So mas maganda talaga magtanim tayo sa ating paligid-ligid para hindi na kailangan bilhin dahil ang mga gulay ngayon talaga namang nagtaasan din mga kaibigan. So there you are, ilalagay na natin ang pangalawang gata ng nyug. At papakuluin natin yan. At after a few minutes, pag kunti na lang yung sabaw, saka naman natin ilalagay yung kakang gata. So ayan po mga kaibigan, alam nyo po ito ay good for 5 persons mga kaibigan. At nakakatipid na tayo. Ang ginastos natin umabot siguro mga estimate ko na sa mga 130 pesos. So isipin nyo 5 katao na mga kakain. Kasi ang iba naman dito na ingredients ay libre na. Tanim ko dito sa aking backyard garden. Kaya malaking tulong talaga pag meron tayong backyard garden. Lalo na ang malunggay. Dahil ang malunggay naman din man mahirap alagaan. Napakadali alagaan mga kaibigan. Hindi siya kailangan diligin ng diligin dahil ayaw niya ng maraming tubig. So trim lang ng trim dahil napakabilis. At may pakinabang ang bunga, ang bulaklak at saka ang dahon at mga ugat nito at mga balat ng stem na gagawa natin mga gamot. At malaking tulong po to sa ating katawan. It gives lots of good health benefits to our body at nagpapalakas ng ating immune system mga kaibigan. So ayan na po, papakuluin natin ng ilang minuto. At ayan, nilagay ko na ang kakang gata mga kaibigan. At titimplahan na po natin yan ng ating mga seasoning, kung ano man ang gusto ninyong ilagay ng mga seasoning. Pero ako, salt lang o kaya patis. Okay na po yan. At napakasarap po niyan. So mag-antay lang tayo ng ilang minutes. At okay na ang ating kinunot from Bicol. Isang delicacy ng Bicol. So ayan, inilagay na natin ang malunggay. Ang malunggay naman po ay napakabilis maluto. Ilang segundo lamang po. Kasi pag na-overcook siya, medyo pumapait. So kailangan huwag masyadong patagalin natin. So ayan na po ang fresh na hinugasan natin malunggay. Make sure na huhugasan natin yan. Ako binababad ko pa yan ng mga 30 minutes. Habang nagluluto, nagpe-prepare ako, nakababad na po yan sa tubig. Para kung may mga igsisa na mga dumi, matatanggal. Saka babanlawan natin uli bago natin iluto na. Napakadali lamang po ng malunggay. Subalit, simpleng-simple, libre. Makabili ka man sa palengke. Bibihira kasi ang daming may tanim nito, lalo na dito sa ating tropical countries. Mabilis po mabuhay. So ayan na po mga kaibigan, ang ating kinunot, masarap at mabango mga kaibigan. So yummy. Di po ba? Napakabilis mga kaibigan. So ayan na po mga kaibigan, ang ating kinunot. So there you are. Tara, let's eat. At muli, please don't forget to subscribe, like, and share. Hanggang sa muli mga kaibigan. Huwag niyong kalilimutan ang mag-subscribe at mag-like at mag-share at mag-comment. Maraming salamat. Tara, let's eat. And God bless everyone hanggang sa susunod natin mga vlog. Bye-bye everyone. Thank you for watching.